Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan at maraming salamat na muli sa pagtunghay dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong kakalabas lang na survey ng Magdalo. Itong Magdalo is a party list ni former Senator Antonio Trillanes kung saan is hindi nga ito nanalo noong previous election, and at the same time itong si former Senator Antonio Trillanes is hindi rin nanalo na pagka-senator. So bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi itong survey ni Magdalo Party List is isa sa mga reliable na source ng survey, and sa katunayan nga itong Magdalo survey is gumawa din ng kanilang pag-aaral noong panahon ng election 2022 sa nung pangangampanya ni na Vice President Leni Robredo noon at ni Bongbong Marcos, at na-predict nitong Magdalo Group na ang nangunguna sa kanilang survey ay si Bongbong Marcos, which is yun ang nangyari mga kapolitika. So kung bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika is because kahapon February 18 is naglabas nga ng survey itong Magdalo Group, at lumalabas dito sa survey ang mga kilalang personalidad na kung saan is yun ang nakakuha ng mga pinakamatataas na ratings. At isa sa mga napansin natin dito mga kapolitika is itong si Senator Amy Marcos. Kasi in the past survey mga kapolitika, natatandaan ko noong before mag-end itong 2022 at yung kakastart ng January 2024. So nakikita ko yung mga survey kasi sinusundan ko yung mga survey din, at before natapos nga itong 2022 is nasa top 4 or top 5, kung hindi man is top 6. So hindi lumalagpas dyan itong survey ni Amy Marcos. At itong January is naglabas uli ng survey, itong isa sa mga kilalang survey institution is nasa pang 9 na po itong si Senator Amy Marcos. At ngayon nga kahapon February 18 is naglabas ng survey itong Magdalo Group is nasa pang 11 na siya. Kung bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika is because parang nakikita natin dito na nagdi-decline itong survey ni Senator Amy Marcos at itong rating niya sa pagka-senador, kasi next year nga is mag-election 2025 at nanganganib itong posisyon ni Amy Marcos na baka matanggal siya sa Magic 12. So bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi talagang dumausdos itong rating ni Amy Marcos mula sa top 5, so pumasok siya sa top 10, and then ngayon is nasa second to the bottom na itong rating ni Amy Marcos sa pagiging senador sa election 2025, kasi mag-election nga next year. At pag-usapan rin natin dito mga kapolitika, ano ba ang mga factors or ano yung mga reason kung bakit nagde-decline na itong rating ni Senator Amy Marcos. Kasi dati sobrang lakas nito mga kapolitika, nasa top 3 din ito sa mga survey noon is nasa top 3 itong si Senator Amy Marcos, kasi nga dumikit ito sa mga Duterte at nakuha niya rin yung mga boto ng mga Bisaya. Okay, so yun yung reason kung bakit ito napasok dati sa isa sa mga pinakamalalakas na senatorial candidate. But the turn of events ngayon mga kapolitika is parang bumaliktad na, kasi nasa top 11 na ito, at ito ang reason kung bakit naglilibot na itong si Senator Amy Marcos sa buong bansa para mamimigay ng mga tulong at para na rin ma-regain yung kanyang popularity. At isa rin sa mga napansin ko dito mga kapolitika is itong mga other candidates na napakalakas rin. So si former President Rodrigo Roa Duterte is consistent na lagi itong nasa top 3. So hindi talaga siya bumabagsak sa top 4 or top 5. Laging nasa top 3 itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Kung bakit is because hindi naman talaga ito bumababa, kasi nga napakataas nga nung rating niya, nung approval or trust rating niya before siya bumaba sa Malacanang is nasa 80 to 90% yung approval rating. So hindi siya talaga nakakalimutan ng mamamayang Pilipino mga kapolitika. At napansin ko rin dito mga kapolitika itong Tulfo brothers. Okay, tatalakayin rin natin ito kasi itong si Tulfo, si Mon Tulfo at si Ben Tulfo is nasa top 1. Itong si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo ay nasa top 5. Yung Ben Tulfo is
si Erwin Tulfo is nakakuha ng 62.4%. Itong si Ben Tulfo is nakakuha ng 46.9%. At itong si former President Rodrigo Roa Duterte is nakakuha ng 49% na rating, mga kapolitika. Nasa pangatlong pwesto nga itong former president. So ito yung mga kilalang personalidad. Pero itong si Tulfo Brothers, mga kapolitika, ang tingin natin dito kung bakit umaangat sila is because na-influensyahan ito ni itong senator na si Tulfo, itong kasalukuyang senador na si Raffy Tulfo. So nakakasakay sa popularidad ni Raffy Tulfo itong kanyang mga kapatid, kung bakit karamihan doon sa mga kilalang personalidad dati is nawawala na sila sa Magic 12. So nakikita yung mga kapolitika itong direksyon ng pamumulitika dito sa ating bansa is parang nawala na talaga yung dati lang na magkalaban na Aquino and Marcos, and here comes Duterte, and now pumapasok na rin itong mga angka ni Tulfo. So yun ang nakikita natin dito, mga kapolitika. Nababago na yung shape ng pamumulitika dito sa ating bansa. But I doubt na ito ay magbubunga rin ng magandang benepisyo para sa ating bansa, kasi ito nga ay awayan lamang ng mga popularidad, mga kapolitika. Kung sino yung sikat is yun yung binoboto ng mamamayang Pilipino. So hindi po yun maganda para sa ating bansa. Dapat yung basis pa rin ng nagkakaroon ng posisyon dyan sa ating gobyerno is dapat maganda yung adikain at yung may panindigan talaga. So, at nakikita nga natin dito kay Amy Marcos is naapektuhan siya dito sa dalawang nag-uumpugang bato, itong kanyang kapatid at itong former president. So, siya yung naipit, kasi ang tingin natin dito si Amy Marcos is gusto niya pa rin yung unit team. So, gusto niya pa rin na magkaisa nga yung kanyang kapatid at itong former president, pero parang malabo na itong mangyayari. So, ang nangyayari ngayon is siya yung naapektuhan at siya yung nadadamay dito sa gusot ng dalawang angkan, mga kapolitika. But of course, hindi rin mabitawan ni Amy Marcos itong kanyang kapatid, kasi nga may kasabihan tayong mga Pinoy is blood is thicker than water, at hindi rin niya mapabayaan itong kampo ni former President Duterte, kasi nga magkaibigan talaga sila. Sanggang dikit ito, mga kapolitika, at nalaman nga dito kay Amy Marcos na siya yung isa sa mga nagkumbinsi dati kay former President Duterte na tumakbo ng pagiging presidente noong 2016 na election. So merong dikit na samahan itong dalawang magkaibigan na ito, but hindi niya rin maiwan itong si Bongbong Marcos. So hindi ngayon alam ni Amy, may confusion ngayon sa mga tao kung saan ba talaga papanig itong si Amy Marcos, kasi nga namamangka ito sa dalawang ilog. So ang gusto ng mga tao, mga kapolitika, is meron siyang panindigan kung saan talaga siya magstand dito sa kanyang kadugo or dito sa kanyang matalik na kaibigan. Pero nung napanood natin dati, nung nag-speech siya, kasi in-interview siya ng reporter, at sinabi niya doon na kahit siya na lang mag-isa na susuporta dito sa mga Duterte is hindi niya talaga ito iiwan. So abangan lang natin mga kapolitika kung yun talaga ang gagawin ni Amy Marcos. But for now, abangan lang natin ang sunod na ilalabas sa mga survey, kung itong paglilibot nga ni Amy is magkaroon ng positive impact dito sa kanyang imahe, kasi talagang dumaos-dos itong si Amy Marcos mula doon sa top 3, top 5, top 10, at ngayon lumabas na siya sa top 10, mga kapolitika. So nasa bingit ng sitwasyon itong si Amy Marcos, but hopefully ma-regain niya ito, kasi talagang nakaka-frustrate din, napufrustrate din itong mga Bisaya na bumuto dito sa kapatid niya, at siya ay nadadamay kasi may kasabihan itong mga Bisaya ngayon, mga kapolitika, na wala silang Marcos na iboboto. So yun lamang, mga kapolitika. I hope for the best ito kay Amy Marcos, kasi maganda pa naman ang mga adikain nito para sa ating bayan. At yun lamang ating masasabi sa isyong ito, mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong masabi at may advice dito sa ating Senator Amy Marcos? Maraming salamat sa inyong panonood, and please don't forget to like and subscribe for more videos.